Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Update naman tayo dito sa katatapos lang na Speed Chess Championship match between World number 1 Magnus Carlsen at Super Grandmaster Santosh Guradi-Vidit ng India sa kanilang pinaglabanang 5+1 Blitz, 3+1 at Bullet. Lahat po ito ay ginawa online sa chess.com pero well monitored naman ang camera, side by sides and front camera nila. Okay, sa end part ng video, i-update ko kayo sa kanilang mga winners bracket at kung sino-sino na ba ang maglalaban sa next stage. Ang ginawa ni Magnus nag D4, Knight F6 si Vijit, tinira ang London. Kaya ako nagustuhan ito, meron akong topic na bubuksan dito. Ayan, C5, mainline, Knight C6 at nag-Knight D2. Yan ang favorite ko sa London, yung Knight D2. Kasi ang tanong dito mga kamatsas, bakit hindi Knight F3? Para ilabas ang bishop mamaya at makapag-castling na. Dito kasi sa Knight F3 may iniiwasan. Yung line na nagku-Queen B6. Tapos ang gagawin ng puti, Queen B3, C4, Queen C2, Bishop F5, tapos hindi pwedeng capturein, di ba? Mabibitin yung pawn. Linyado ito, iiwas lang yan, Queen C1, tapos mag-E6. Na dito, later on ang Queen babalik sa D8, then mag-B5, A5, na kung saan ang position ay hirap sa puti. Ipit. Usually maganda na kapalaran ng black dito. Middle game up to the end game. Yan ang performance niyan. Kaya nagustuhan ko itong knight dito ni Magnus. Aware na aware si Magnus eh. Nag-bishop F5, knight GF3, at nag-E6. Ayan. Atras ko lang kaunti. Mga kamatsas, baka mapatanong kayo, Coach, ano pinagkaiba niyan sa Queen B6? Paano kung ganyan pa rin ang gawin at takihin ng B2? This time, mayroon ng Queen B3. Na kapag nag-C4, syempre di naman kakapturin yan, pabor sa black, di ba? Magku-Queen C2 lang yan. Na hindi na pwedeng bumitaw ng Bishop F5 sacrifice kasi kakapturin lang yan, walang kulong ang tore, makakawala. Okay, makakawala yan. Kaya, Queen B1 pala tira dito. Pero sa madaling sabi, hindi na makukuha ng buong-buo ang tore. Okay, Queen B1, Rook B1, ayan. Lamang ang puti. So, dito, nag-Bishop F5 na lang. Hindi na nag-Queen B6. Nakita nyo po yung diferensya sa lituhan na nangyari sa opening, di ba? Malaki kinalaman ng Knight D2 sa F3 Knight. Knight GF3 ngayon pa lang dinevelop at nag-E6, Queen B3. Nabaliktad na ngayon ang sitwasyon dahil ang puti ang unang umatake sa B7 at nag-Queen C8. O, di ba? Ang black ang na-passive ngayon. Pag sinabing passive, kulang sa galawan, ipit. Nag-Knight H4, inatake ang bishop at umatras. Kinapture na, nag-H3, Bishop E7, Bishop E2, nag-C4, atake sa Queen, Queen C2. At sa usapang novelty, ayun, nawala na po sa novelty. Meron pa. Bookline pa, B5, E4, bookline pa, nag-A5. Diyan nawala sa talaan ng aklat. Dahil sa nagdaang laban, ayon dito sa chess.com recorded game, may tumira ng B4. Ayan po. Okay? Balik tayo dito sa A5 bago ni Vijit at nag-Bishop F3, B4, Castle, A4. Naku, talagang rumaragasaya mga pawns ni Vidita. Nag-A3. Takes. Nag-Castle, Rook Fe1. Concentrate si Magnus sa pressure sa center. At nag-Queen D7, kumapture na, E takes D5, nag-Knight F1. Ayun, paiikuti ng Knight papunta sa E3, ipe-pressure ang D5, nag-Knight A5. At yan naman, ginamit naman dito ni Vijit ang kanyang malakas na puwersa sa Queen side. Pupunta sa B3, nag-Knight E3, Knight B3, at nag-Rook A2, Rook A5 para additional support sa D5 at nag-Bishop G5. Ayan, timing lang si Magnus na tanggalan ang suporta sa D5. Nag-Rook E8, H4. Ayan, mukhang mag-H5 mamaya, no? Pero timing lang. Nag-Knight H7, Bishop takes, Rook takes, at nag-Queen D1. Ayan. Ito na ang makapangyarihang positional understanding ni Magnus. No? Itong Queen D1, simple lang pero malaman. Bakit? Itong tore dadalhin po sa E2, magkakaroon ng malakas na puwersa yan sa E-file, battery. At nag-Knight F6, Rook AE2, good move. Rook E6, waiting lang si Vidit. Nag-Knight H4.
Hinamo na ang knight. Rook A6, extra support. At nag-rook E5, yun lang. Bad move ang iminarka sa tira ni Magnus. Dapat daw ang tira ay knight to E5. Ayun. Maganda dito yung G4, G5. Pero balik tayo sa rook E5, queen E7. Ayun, tiniret ang pawn sa A3. H5. Ayun. Naku, nang gulo na si Magnus dyan sa kabila. Hindi pwedeng basta-basta capturein ng knight, maiiwan ang pawn sa D5. Okay? Pag kinapture ng pawn, yan nga ginawa. Knight takes F6, G takes F6, capture, rook takes, then bishop takes H5. Number of pawns equal. Pero tanong, sino mas malakas? Knight or bishop? Sino mas maganda ang pawn structure? Puti ba o black? Pero mas expose ang king dito ni Vidit. Nag F5 para walang queen, G4 check na papunta at nag queen E1. Ayun, di makakapture dyan kasi dahil sa pawn E6, nag king G7 muna. Queen E5 check, queen F6, nangalikot si Magnus. King H6 and nag bishop E8. Ayun, target yung pawn sa A4. Naku po. Parang hindi makaporma yung knight sa gilid. Parang na-misplace lang Nag-knight C1, blunderatious ang ginawa dito ni Vidit mga kamatsas. Knight C1, nakikita ko naman ang threat niya, Knight E2, dodobolin. Dapat daw ang tira, F4, atakihin ang queen. Pag queen G4, F3, naku po, pagkalalim-lalim na diskarte. Makita pa kaya yan? Parang malabo na, no? G3. Ang lalim. Kaso segundo na lang ang oras nila dito Malabong makita nag-knight C1. Ayan, dito mga kamatsas. Oo nga, ang ganda ng ginawa. Simple lang pero winning talaga. Paki-guess nyo mga kamatsas ang ginawa ni Magnus sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa mga nag-effort at congrats na nakakita ng Queen E3 check. Simple lang naman Obligadong harangan ng queen yan para mailigtas ang knight. Yun nga lang, bagsak yung pawn. Nalihis yung queen At nag-king G7, bishop takes A4, nag-F4 at nag-bishop D1. Ayun, sabay iikot sa F3, pamigil na rin sa push F3, babagsak ang pawn sa D5, walang magawa ang knight. Knight A2 para makakurot-kurot sa C3. Nako. Queen E1 lang ang ginawa. Ayun, dinipensahan lang. Pero kay Stockfish Queen D7 check ang tira Tingnan nga natin to. Pag nag-King F8, Queen C8 check. Pag nag-King G7 ulit, Queen B7 check. Ay, na-gets ko na. Halimbawa, tumakbo dyan. Wala bang kulong-kulong dyan? Parang kulong, pero Bishop C2 muna. Threatening matches muna. Oo nga, mas maganda. Ngayon, halimbawa, mag-Queen F6. Hindi na pag-iinteresan yung knight. Check na lang. Pag pumunta dyan, G3. Nakpo, grabe. Queen H4 matches ang paparating. Ayan, marami pa yan, pero garantisadong winning for white. Matindi talaga bumirada si Stockfish, Pero ginawa dito ni Magnus sa Queen E1 at nag-Queen F5. Ayun, para may mga silip-silip na panggugulo sa ilalim. Nag-Bishop F3. Ayun na, para marka lang sa D5. Nag-King F6 para walang mga pasok-pasok. At dito nag-A4. Ayun na. Freeze kasi ang position Di makagalaw ang queen kasi may binabantayan ding check na paparating. Di makaalis-alis yan dyan. At kapag di gagalaw ang itim, may gagapang naman na malayang-malaya. May panglansi sa gilid Nag-Queen E6, hamon queen to queen, pero dito po sinimplihan na lang ng excellent move. Queen D2, threat sa knight na kulong, threat pa sa pawn sa F4. Grabe. Grabe yung mga tirang paikot na ginawa ni Magnus, Grabe talaga. Kumbaga sa pagkain, maanghang talaga diskarte. Ang galing. Ngayon naman po ay ating silipin ang kanilang bracket update. Ito po. Sino na ba ang mga magkakalaban dito sa next stage? Ayan, Si Nakamura, tinalo si Yu Yang Yi, kaya ang maglalaban ay si Nakamura versus Caruana.
Si Caruana nanalo kay Abdul Satorov. Ayun, ni Halsarin, MVL. At si Magnus naman ay nag-iintay kung sino ang mananalo kina Nepo and Eri Gaisi. Yan mga kabatyas. At si Ferrugia dahil nanalo kay Andre Kin, siya naman ang makakaharap ni Wesley na tumalo kay Levon Aronian. Okay po. So yan po ang updates dito sa ating latest bracket at abangan natin ang schedule ng kanilang mga magiging bakbakan sa Speed Chess Championship na ito. Maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. Sana natuto kayo at na-inform. At muli po, sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatyas merchandise, click nyo lang ang link na nasa comment section below para makapamili kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.